Magandang umaga mga bata! Manatiling nakatayo para sa ating panalangin. Ano ang ginagawa natin kapag tayo ay nananalangin? Magaling pagdikitin ang dalawang palad, iyuko ng bahagya ang ating mga ulo at pumikit. Amen! Mga bata, may lumiban ba sa ating klase? Mabuti naman at walang lumiban sa ating klase. Mga bata, bago tayo dumako sa ating bagong aralin, ay iprepresenta ko muna ang ating classroom rules. Para sa una nating classroom rules, maging marespeto. Class, palagi nating respetuhin ang bawat isa at siguro para respetuhin rin tayo. Naintindihan ba? Magaling. Pangalawa, makinig tayo ng mabuti. Class, makinig tayo ng mabuti para kapag nagtanong siguro ay may isasagot tayo. Itaas ang kanang kamay. Mga bata, mahalagang itaas nyo ang inyong kanang kamay kapag may gusto kayong itanong or isagot kay guro para alam niya kung ano ang ibig sabihin ng pagtaas ninyo ng kamay. Maliwanag po ba? Galing. At next naman ay stay focused. Dapat class kapag may discussion siguro is makinig tayo ng mabuti. Mag-focus tayo kay guro at sa kanyang lesson. Para sa ganun ay mayroon tayong mapag-aralan at ma-share. Naintindihan ba mga bata? Magaling. At ang panghuli ay be cooperative. Mga bata, importante ito para sa inyo dahil kapag may group activity kayo ay magtutulungan kayo at matatapos nyo ang inyong aktibidad sa tamang oras. At ang pagiging cooperative rin naman is dapat na makiparticipate kayo para sa ganon is makahanap pa kayo ng mas maraming friends dito sa ating silid-aralan. Naintindihan ba mga bata? Magaling! Mga bata, may binigay bang assignment siguro kahapon sa ating natalakay? Kung wala ay magproproceed na tayo sa ating kwento. May ginawa siguro na kwento na ang pamagat ay si Alan. Okay, ibabasa ni guro ang kwento at kayo ay makikinig. Lagi niyong tandaan ang binigay ni guro na classroom rules, okay? Ito na. Si Alan ay anak ni Arnel at Ana. Nakatira siya sa Abad Street, Bangad, Santa Maria, Isabela. Siya ay 6 na taong gulang. Mahilig siyang maglaro at magdrawing. Yun lang mga batang ang kwento. Maikli pero maiintindihan natin. Mga bata, ano ang napansin nyo sa mga salitang naguhitan sa kwento? Magaling. Madami itong letter A sa unahan na naka-highlight. Sinulit ang bata sa kwento, mga bata? Magaling. Si Alan ang bata sa kwento. Ano ang tunog ng letra sa unahan ng salitang Alan? Magaling! A. At ano naman ang dapat ibigay na detalye kapag ipinapakilala ang ating mga sarili? Magaling! Ibigay natin ang lokasyon ng bahay natin. Para sa ganon, alam nila kung saan sila pupunta kapag hinahanap tayo. Ngunit mga bata, mag-ingat tayo pag nagbibigay tayo ng mga lokasyon ng ating bahay. Baka may mga scammers or may magnanakaw. Naintindihan ba? Magaling. Ano pa? Magaling. Importante na ibigay nyo ang pangalan nyo. Para kapag naghanap sila, ay alam nila kung ano ang pangalan na sasabihin sa mga pagtatanungan nila. Mahusay mga bata. Talagang naintindihan nyo nga ang ating kinalakay noong nakaraang araw.
Mga bata, bakit kaya mahalaga na alam natin ang iba't ibang bahagi ng libro? Sino dito ang gustong maging mahusay na mambabasa? Mariel? Magaling. Hindi lang yan kapag marunong kayong gumamit ng libro, mas madali kayong makakakuha ng impormasyon. Ngayon, gusto nyo bang maglaro tayo? At ang larong ating gagawin ay tatawagin nating hanapin ang tamang bahagi na kung saan ilalagay ni guro ang ibibigay na sticky notes sa mga libro na nakasulat. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Ito na ang inyong sticky notes mga bata. Bibigyan ko kayo ng 5 oras para tapusin ito. Naintindihan ba mga bata? Magaling. Mga bata, tapos na ba ang inyong ginagawang aktibidad? Ipasa nyo sa harapan. Magaling. Ngayon, handa na ba kayo sa bagong alamat? Bago ko sabihin ang alamat, alamin muna natin ang mga larawan. Ngunit bago natin alamin ang mga larawan, nakalimutan ni guro na irepresenta ang kanyang alituntunin sa araw na ito. Kaya ngayon naman ay ire-represent ni guro ang ating alituntunin sa klase ngayon. Narito ang ating alituntunin. At the end of the lesson, the learners should able to, ang una, recognize the parts of the book. At ang pangalawa, name each part of the book. At ang panghuli ay ang recognize the proper eye movement, left to right, top to bottom, and return sweep. Ito ang ating alituntunin sa araw na ito. Ngayon, handa na ba kayo sa bagong alamat na ating babasahin? Mabuti. Bago ko basahin ang alamat, alamin muna natin ang mga larawang ito. Ang unang larawan ay, ano ito mga bata? Magaling, mga basura. Dahil sa mga basurang ito, nagkakaroon tayo ng mga sakit at ang mga kanal natin ay nagiging mabaho at madumi. At ang pangalawang larawan ay magaling mga bata. Ito ay isang bata na katulad nyo rin. Ang bata sa larawan ay sobrang lusog na para din kayo mga bata. Puno ng enerhiya at puno ng kakulitan sa paglalaro. At ang pangatlong larawan, magaling mga bata, isa siyang higanteng tao. Alam nyo ba kung anong higante mga bata? Ang higante ay isang malaking tao katulad ng puno ng nara na sobrang taas. At ang pang-apat ay, ano ito mga bata? Tama, isang langaw. Mga bata, bakit kayo nagkakaroon ng langaw sa ating kapaligiran? Magaling, Ellen. Nagkakaroon ng langaw ang ating kapaligiran dahil sa mga basura na nakakalat at mga pagkain na ikakalat sa ating kapaligiran. Mga bata, may katanungan siguro. Ano kaya ang maaaring mangyari sa kwento? Ang sinasabi kong kwento ay ang ating tatalakayin pagkatapos nito, yung sinasabi ko sa inyong alamat. Ano kaya ang maaaring mangyari sa alamat na ating babasahin batay sa mga larawang ito? Sinong gustong sumagot? Okay, walang gustong sumagot, kaya ako na lang ang sasagot. Ay, may gustong sumagot pala. Okay, sige Rose. Magaling. Magaling, Rose. Ang iyong sagot ay tama. Ang kwento na ito
ay mga konektado sa alamat. Dahil ang mga larawan na aking presenta ay, ano ulit ang mga larawang iyon, mga bata? Langaw, higante, bata, at basura. Ngayon, may clue na ba kayo sa ating tatalakaying alamat, mga bata? Okay, kung wala ay pupunta na tayo sa ating alamat. Ang kwentong aking babasahin ay ang alamat ng langaw. Bakit kaya kailangan natin na pag-aralan ang mga alamat, mga bata? Tama, dapat nating pag-aralan ang mga alamat dahil dito nanggaling ang mga kuro-kuro or mga kwento na sobrang nakakagiliwan nyong mga basahin. Tignan nyo ang larawang ito. Maruming, yung pinakita ko kanina ay maruming paligid, higante, bata, at mga langaw. Okay, mga bata, babasahin na ni Guro ang alamat ng langaw. Ngunit bago niya basahin ay huwag tayong maingay, makinig tayo ng mabuti. Para sa ganon, kapag may tanong siguro ay inyong masasagutan ng husto. Nagkakaintindihan ba tayo, mga bata? Mabuti. Ito na ang kwento. Noong unang panahon, mayroon isang bayang kahit saan lumingon ay may basura. Ang mga tao ay masasayang namumuhay sana, ngunit hindi sila marunong maglinis. Mga bata, hindi raw marunong maglinis ang mga tao sa bayan na ito. Ang mga bata ay laging marurumi at hindi marunong maligo. Ngunit, walang gumagawa ng hakbang para luminis ang kapaligiran o ang lugar nila. Kontento lamang ang mga tao sa kanilang buhay, hanggat isa-isang nagkakawalan ang mga tao. Mga bata, isa-isa daw nawawala ang mga tao. Natakot ang mga mamamayan ng bayan na padalas kasi ang pagkawala ng kanilang mga kababayan. Inutos ng hari na magkaroon ng mga grupo ng tao na mag-iikot araw at gabi upang magbantay. Doon nila nakita ang higanting angaw. Mga bata, ang higanting angaw ay ang malaking langaw. Masarap talagang kumain ng tao, lalo na kung ito'y marumi. Narinig pa nila itong sinabi ni Angaw habang nag-iikot sa kadiliman ng gabi. Isinumbong ito ng mga mamamayan sa hari. Dahil doon nila pinag-utos ng hari na magtulong-tulong ang mga tao upang maglinis ng kanilang mga paligid. Nagtaka sila kung anong nangyari kay Angaw. Sa kanilang paghahanap, nakita nila itong namatay na sa gutom dahil wala nang makaing maruming tao. Inihagis nila ang bangkay nito sa isang malalim na bangin, kung saan nila itinapon ang kanilang mga basura. Pagkatapos ng ilang linggo, nawala ang bangkay ni Angaw at nagkaroon ng maraming langaw na lumilipad-lipad sa kanilang bayan. Tinawag nila itong langaw upang maalala ang higanteng si Angaw. Mga bata, sabi sa kwento, ang mga lumilipad-lipad na mga insekto ay tinawag nilang langaw dahil sila daw ay ang
representa sa namatay na higanteng si Angaw. Tinabunan nila ng basura at lupa ang bangkay ni Angaw. Mula noon ay hindi na pinabayaan ng mga mamamayan ang kanilisan ng kanilang lugar at mga katawan. Ayaw na nilang bumalik ang mga langaw sa kanilang lugar. At doon nagtatapos ang kwento ni ang higanteng o ang alamat ng langaw. Mga bata, bakit kaya importante na magalinis ang ating kapaligiran? Yes, Jackie? Magaling. Dapat panatilihing malinis ang ating kapaligiran dahil o para mas magandang tignan sa ating mga mata, para din makaiwas tayo sa sakit kagaya ng dengue at mga iba pang sakit. Ano pa? Magaling para hindi manirahan ang mga insekto na siyang nagbibigay ng sakit sa atin. Magaling naman. Rose? Mga bata, tama lahat ng inyong mga sagot. Mahalagang malinis ang ating kapaligiran, mga bata, upang sa gayon ay walang langaw na dumapo at maging magandang tingnan ang ating mga kapaligiran. Ngayon naman ay balik tayo sa libro. Bakit kailangan nating malaman ang mga parts of the book, mga bata? Tama, para hindi tayo maligaw kapag tayo ay nagbabasa. Diba? Sabi kanina ni Guro, nagtanong kanina siguro kung sinong gustong maging magaling mambabasa. At sabi nyo, kayong lahat. Kaya dapat nating alamin ang mga nilalaman ng mga bahagi ng libro. Okay, mga bata. At ang unang bahagi ng libro ay ang pabalat. Ang pabalat ay ang nagbibigay proteksyon sa aklat. Ang pabalat na tinatawag ay ang cover page ng libro. Kung saan, kapag umulan, may cover ito, hindi siya mababasa. Kaya tinawag siyang pabalat o isang proteksyon sa aklat. Ang pangalawa naman ay talaan ng nilalaman. Makikita dito kung ano ang nasa page number. Halimbawa ay i-type agad ang alamat na hahanapin natin para madali natin malaman kung saan pahina tayo pupunta. Mga bata, dito naman sa talaan ng nilalaman ay dito natin makikita ang mga topic kung saan nandun ang mga page numbers. Naintindihan ba? Magaling mga bata, talagang nakikinig kayo sa discussion ko. At ang pangatlo ay ang katawan ng aklat. Katawan ng aklat, ito ang pinakamahalagang bahagi ng aklat. Dito mababasa ang nilalaman ng aklat. Mga bata, katulad dito sa koponban na ito na may mga talaan. Tignan nyo ng mabuti. Ito ang tinatawag na cover page o ang pabalat. At dito naman sa pangalawa, mayroon numbers at may mga topic. Ito ang tinatawag nating talaan ng nilalaman. At dito sa pinakagitnang bahagi kung saan merong mga story at mga iba pang informasyon, ito ang tinatawag nating katawan ng aklat. Naiintindihan ba mga bata? Magaling kung ganon. At ang pang-apat ay pahina ng karapatang sipi. Mga bata, ito yung tinatawag nating, ito yung author ng book o ito yung sumulat sa libro. Nilalagay ang kanyang pangalan dito sa baba ng title. Dito nila inilalagay ang author o ang may akda or yung sinasabi nating pahina ng karapatang sipi. Naintindihan ba? Mabuti. Okay mga bata, naiintindihan nyo talaga ang ating aralin. Ano ulit ang mga sinabi ko kanina ng mga parts of the book?
pabalat, talaan ng nilalaman, katawan, at magaling. Karapatang ari sa sipi. Ngayon mga bata, may ipapakita naman ako sa inyong larawan. Pagmasdan nyo ito at sabihin kung ano ang no-observe nyo. Ito. Yes, Rizel, magaling, ito ay isang stop sign. Bakit kaya mahalaga ang stop sign? Magaling, mahalaga ang stop sign para sa ganun ay nai-inform tayo kung halimbawa kapag nandun tayo sa daan, kapag tumawid tayo ay may nakikita tayong mga red lights and may mga stop sign. Yung stop sign na tinatawag natin mga bata ay ito yung sign na para tayo ay huminto kapag mayroong dumaan at dahil din dito ay tayo na ililigtas. At ang pangalawang larawan ay yes, Ellen Joy, mahusay. Ito ay larawan ng bawal magtapon. Kapag nakikita natin ang larawan na ito, dapat ay hindi tayo nagtatapon sa kung ano-anong lugar. Magtapon tayo sa tamang basurahan. At ang pangatlo ay ang yes, Cherry Ann, magaling. Ito ay palikuran. Mga bata, importanteng aralin natin kung ano ang palikuran, kung saan tayo nabibilang kapag tayo humihi. Halimbawa, isa akong lalaki at gusto kong umihi sa panglalaki, doon ako pupunta dahil meron yung mga signage doon na lalaki at babae. At ang pang-apat, yes, Chamberlain, magaling. Ito ay silid-aralan. Mahalaga ang silid-aralan mga bata dahil ito ang nagsisilbing sa inyo na review center kung saan pumupunta kayo magbasa, pumupunta kayo magkape, di ba? Di ba mga bata? At ang panghuli ay oplan basura. Mga bata, importante ang oplan basura dahil ito ay naglilimitar sa mga basura o sa mga taong nagbabasura kung saan-saan. Kaya may oplan basura para mapanatili ang kalinisan. Mga bata, may tanong ang guro. Ano kaya ang environmental print na pwedeng makatulong sa ating bansa? Yes, Sheena? Magaling. Lahat sila ay pwede dahil ang mga signage na ito ay nagbibigay ng impormasyon. Impormasyon na kung saan tayo ay magiging safe at i-inform tayo kung wasto bang ating ginagawa o hindi. Magaling, Sheena. Bigyan natin si Sheena ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon mga bata, handa na ba kayo na maglaro ulit? Okay. Ang larong gagawin natin ay tatawagin kong find the right sign. Okay. Ibibigay ko sa inyo ang mga larawan na aking iprint at i-recognize nyo o hulaan nyo ito kung ano itong signage. Yung mga sinasabi nating mga signage ay yung mga pinakita ko kaninang mga picture, mga ito. Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Mga bata, tapos na ba kayo? Okay. Maaari nyo nang i-submit ang inyong paper. Mahusay. Mga bata, pagkatapos kong chinek ang inyong mga paper, nasiyahan siguro kasi lahat kayo ay nakakuha ng matataas na scores. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng dragon clap. Alam nyo ba yung dragon clap mga bata? Okay. Gagawin muna ni Guro tapos kapag tapos na siguro ay gagawin nating sabay-sabay. Ganito siya.
Dragon, dragon. Rar. Naintindihan ba mga bata? Okay, tayo na. Tumayo kayo at gawin natin lahat. 1, 2, 3, go. Dragon, dragon. Rar. Mahusay mga bata. Maaari na kayong umupo. Mga bata, ngayon ay aalamin natin kung paano natin gagamitin ang mga natutunan natin sa aralin. Alam nyo ba, lahat ng natutunan natin ngayon ay pwede natin gamitin sa bahay, paaralan, barangay, palengke, at kalsada, at kahit saan pa man. Sa kwento natin ang natinalakay kanina, ang nabubulok at ang maruming bayan. Ano ang nangyari sa kanila? Magaling nagkaroon sila ng sakit at nawala ang mga tao dahil sa karumihan ng paligid at walang kalinisan. Opo, sa totoong buhay kapag hindi tayo malinis, ano ang mangyayari mga bata? Magaling magkakaroon tayo ng sakit. Kaya palagi tayong maglinis sa ating bahay, hugasan ang ating mga kamay at pagkatapos kumain at itapon natin ang mga basura sa tamang lalagyan. Paano naman po sa libro? Nagagamit ba natin ito sa pang-araw-araw na buhay? Yes, Miriam? Magaling. Nagagamit natin ang libro sa pang-araw-araw na buhay dahil ang libro ay maraming mga salita na kung saan atin itong inaaral, atin itong binabasa at inaaral. Dahil dito nagkakaroon tayo ng mas malawak na pag-unawa sa mga nangyayari at mga ating ginagawa. Paano naman kung hahanapin natin kung sino ang gumawa ng libro? Saan natin ito makikita? Magaling mga bata, sa title page. Dito natin makikita. Di ba sinabi ko kanina, dito sa title page, sa baba niya, meron yung pangalan. Yun yung tinatawag nating author. Paano naman pag gusto mong makita ang mga listahan ng mga kwento sa libro? Ano ang hahanapin natin mga bata? Magaling, talaan ng nilalaman. Ganyan, doon natin makikita ang mga topic sa talaan ng nilalaman. Ganyan natin ginagamit ang mga parts of the book, mga bata. Kaya kayo, dapat alam natin kung ano ang mga bahagi ng libro. Handa na ba kayo mga bata sa ating aktibidad ngayon? Mahusay. At napansin kong naintindihan nyo na nga ang ating aralin sa araw na ito, tayo ay magkakaroon ng aktibidad na tatawagin kong alamin ang bahagi. Paano to? Hatiin ko ang klase sa dalawang grupo. Ang group 1 ay ang panlabas na bahagi ng aklat at ang group 2 naman ay ang panloob na bahagi ng aklat. Ang bawat grupo ay pag-aaralan ang mga bahagi. Nakatalaga sa kanila at sasagutin ang tatlong pangunahing tanong. Ang unang tanong ay, ano ang bahagi na ito? Ang pangalawa, para saan ito ginagamit? At ang pangatlo, at paano ito makakatulong sa mga mambabasa? Naintindihan ba mga bata? Mahusay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong aktibidad at irerepresentan nyo ito sa harapan. Nagkakaintindihan ba tayo mga bata? Mahusay. May mga tanong ba? O, mahusay. Pwede na kayong magsimula. Mga bata, tapos na ba ang inyong aktibidad? Okay. Salamat. Pakipasa ito sa inyong harapan patungo sa akin. Mahusay. Dahil lahat kayo ay nakakuha ng tamang sagot, bibigyan ko kayo ng tweet-tweet clap. Alam nyo ba yung tweet-tweet clap, class? Gagawin muna ni Guro bago natin gawin lahat. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Tweet, 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 tweet. Naintindihan nyo ba? Okay, tayo na kayo mga bata. 1, 2, 3, go. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Tweet, 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 tweet. Mahusay mga bata. Umupo na kayo. Mga bata, handa na naman ba kayo sa ating bagong aktibidad? Mahusay. Ang ating aktibidad ay may panuto. Iugnay ang nasa hanay A sa tamang sagot na nasa hanay B. Isulat ang tamang titik. Intindihan ba, class? Ellen, di mo naintindihan yung panuto? Uulitin ko na lang. Iugnay ang nasa hanay A sa tamang sagot na nasa hanay B. Isulat ang tamang titik. Naintindihan mo na, Ellen? Mahusay. Class, nandito ang aking prepare na inyong sasagutan. I-print ko na siya para sa ganun ay mas madali kayong sasagot. Ellen? Chamberlain? Okay. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto para tapusin ang inyong aktibidad. Magaling. Tapos na ba mga bata? Ipasa nyo sa kaklase nyong nasa harapan ang inyong papel patungo dito sa akin. Naintindihan ba? Magaling. At dahil dyan, bibigyan natin ang ating mga sarili ng 5 palakpak. 1, 2, 3, 4, 5. Talagang ang naintindihan nyo ang ating aralin ngayong araw, mga bata. At dahil dyan, bibigyan ko kayo ng takdang aralin. Narito ang panuto, mga bata. Punan ang patlang ng wastong sagot ukol sa inilalarawan ng pangungusap. Mga bata, iprint ko na siya para iuwi nyo. Magpapatulong kayo sa inyong mga magulang sa pagsagot ng inyong takdang aralin. Naintindihan ba, mga bata? Oo, nakalimutan ni Guro Chamberlain, sorry. Ipapasa nyo ang inyong mga takdang aralin bukas sa ating subject. Naintindihan ba? Wala na ba tayong mga katanungan? Kung wala na, let's call it a day.